Ipinagpalit sa mas bata, pinalaya sa sariling tahanan, at tinawag na basahan matapos ang 15 taong pagsisilbi bilang asawa. Habang nagdiriwang si Javier at ang kanyang kerida sa loob ng marangyang bahay, naiwan si Elena sa gitna ng ulan. Walang dala, kundi ang kanyang dangal. Ngunit hindi nila alam, ang mansyon sa tapat na tinitingala nila ay pag-aari ng babaeng tinapakan nila. Sino ang tunay na reyna sa larong ito? Handa ka na bang makita ang pagbagsak ng mga mapagmataas? Huwag kang mag-alala, Sofia. Pipirmahan niya rin ang mga papel na yon. Wala naman siyang ibang matutuluyan kundi ang bahay na ito. Para na siyang anino rito, isang lumang kagamitang hindi na mapakinabangan at nakakasawa ng tingnan. Napatigil ang aking mga kamay sa gitna ng hangin. Nakatayo ako sa dilim ng pasilyo, bitbit ang isang tray kung saan nakahain ang mainit pang adobo na espesyal kong niluto. Ito ang paboritong putahe ni Javier. Ngayong gabi ang aming ika-15 anibersaryo ng kasal at ibinuhos ko ang huli kong pera sa pitaka para lamang mabili ang pinakamagandang klase ng karne sa palengke. Gusto ko siyang pasayahin. Gusto kong iparamdam sa kanya na kahit naghihigpit kami ng sinturon dahil sa sinasabi niyang krisis sa kumpanya, narito pa rin ako, ang kanyang tapat na asawa. Ngunit ang boses na narinig ko mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng aming silid ay tila isang malamig na kutsilyong dahan-dahang bumaon sa aking dibdib. Hindi ito boses ng isang pagod na asawang naghahanap ng kalinga. Ito ay boses ng isang estranghero na puno ng puot at pag-alipusta. Dahan-dahan kong tiningnan ang aking mga kamay sa ilalim ng malamig na ilaw ng pasilyo. Ang mga daliri kong dati ay makinis. Ngayon ay magaspang na at puno ng mga maliliit na pilat mula sa pagmamadali sa kusina. Ang aking mga kuko ay wala ng kulay dahil mas pinili kong ibili ng gamot ang kanyang ina kaysa magpamanicure sa parlor. 15 taon. 15 taon ko siyang pinagsilbihan, naging labandera, tagaluto, at taga-alo sa bawat gabi ng kanyang pagkabigo. Naramdaman ko ang bigat ng tray sa aking mga kamay. Tila ba naging ton-toneladang bakal ito na gustong humila sa akin pabagsak sa lupa. Isang butil ng pawis ang gumulong mula sa aking noo. Kasabay ng isang matinding kirot sa aking lalamunan na tila ba may nakabara doon at hindi ako makahinga. Ang bango ng adobo na kanina ay nagpapatakam sa akin. Ngayon ay tila amoy ng isang mabulok na pangarap. Javier, paano kung tumanggi siya? Narinig kong tanong ng isang babae. Si Sofia, ang batang sekretarya na madalas niyang iuuwi ang pangalan sa aming usapan, na lagi niyang sinasabing parang kapatid lang ang turing niya. Ang tawa ni Sofia ay tila mga bubog na kumakalos sa aking pandinig. Hindi siya tatanggi dahil wala siyang halaga kung wala ako. Malamig na tugon ni Javier. Isang hamak na may bahay lang siya na walang alam sa mundo. Bukas, sa harap ng mga abogado, wawakasan ko na ang paghihirap nating dalawa. Sa sandaling iyon, may kung anong bahagi ng aking pagkatao ang gumuho. Hindi ito isang maingay na pagkawasak. Ito ay isang tahimik at madilim na pagguho, tulad ng isang pundasyon ng bahay na dahan-dahang kinain ng anay, hanggang sa wala nang natira, kundi alikabok. Ang tray na hawak ko ay dahan-dahang hiwalay sa aking mga daliri. Bumagsak ito sa makapal na alpombra, hindi lumikha ng malakas na tunog ng pagkabasag, ngunit ang sarsa ng adobo ay dahan-dahang kumalat sa sahig. Tila isang madilim na mantsa na hindi na kailanman mabubura. Napahawak ako sa pader upang hindi tuluyang mabuwal. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis. Bawat pintig ay tila isang sampal ng katotohanan. Ganito na lang ba? Ang lahat ba ng sakripisyo ko? Ang bawat gabing hindi ko pagtulog para lamang hintayin siya? At ang pagtalikod ko sa sarili kong karangyaan para lamang makasama siya sa hirap? Ay nagtatapos lang sa paghahambing sa akin sa isang maruming basahan? Sa loob ng 15 taon, naging anino lang ba ako sa sarili nating tahanan? O sadyang nabulag ako ng pag-ibig
Kaya hindi ko napansin na ang taong binuo ko gamit ang aking mga pira-pirasong pangarap ay siya ring taong dudurog sa akin ng ganito katindi. Sa gitna ng aking panlalabo ng paningin dahil sa nagbabadyang mga luha, isang alaala ang biglang sumagi sa aking isipan. Isang larawan ng isang malaking mansion, ng isang amang nagmamakaawa sa akin na huwag umalis at ng isang pangakong binitawan ko sa aking sarili na hinding-hindi ko hihilingin ang kanyang tulong. Ngunit habang tinitingnan ko ang mantsa sa sahig, isang bagong pakiramdam ang nagsimulang gumapang sa aking kalamnan. Hindi na lamang ito sakit. Ito ay isang malamig at matalim na puot. Bakit ako ang kailangang magtago sa dilim? Bakit ako ang kailangang manginig sa takot habang sila ay nagtatawanan sa loob ng silid na ako ang nag-ayos? Itinuwid ko ang aking likod kahit na tila ba mababali ito sa bigat ng aking nararamdaman. Pinunasan ko ang aking pisngi gamit ang dulo ng aking lumang apron. Ang Elena na pumasok sa bahay na ito, 15 taon na, ang nakalilipas ay puno ng pangarap. Ngunit ang Elenang nakatayo rito ngayon ay wala nang natira, kundi ang kanyang pangalan at ang isang lihim na matagal na niyang ibinaon. Isang hakbang, isang mabigat na hakbang patungo sa pinto. Hindi ako kakatok, hindi ako magmamakaawa. Dahil kung ang pag-ibig ay isang sugal, tanggap ko ng talo ako. Ngunit kung ang buhay ay isang digmaan, sisiguraduhin kong hindi ako ang huling babagsak sa ulan. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan habang siya ang nagpapakasasa sa silong na ako ang nagtayo? Ganito na lang ba talaga ang halaga ng isang asawang nagbigay ng lahat? Hindi mo na kailangang mag-impake, Elena. Inihanda ko na ang lahat ng basahang pag-aari mo. Kunin mo na yan at umalis ka na bago ko patawagin ang mga security ng subdivision. Ang boses ni Javier ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Tila ba nagtatapon lamang siya ng isang supot ng basura sa kanto. Inihagis niya sa aking harapan ang isang luma at kupas na duffel bag, ang bag na ginamit ko noong lumayas ako sa aming mansyon 15 taon na ang nakalilipas para sumama sa kanya. Nakakaawang tingnan ang bag na yon. Tila sumasalamin sa aking kasalukuyang kalagayan. Luma, punit-punit, at wala ng halaga. Dahan-dahan kong kinuha ang bag. Ramdam ko ang panginginig ng aking mga tuhod. Sa likod ni Javier, nakatayo si Sofia na may mapang-uyam ng ngiti sa kanyang mga labi, habang dahan-dahang humihitit ng kape sa tasang ako mismo ang bumili. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itanong kung nasaan ang hustisya sa lahat ng paghihirap ko. Pero walang boses na lumalabas sa aking lalamunan. Ang tanging naririnig ko lang ay ang malakas na pintig ng aking puso na tila isang tambol na nagbabadya ng aking katapusan. Paglabas ko ng pinto, sinalubong ako ng madilim na langit. Ang ulan ay hindi na lamang basta ambon. Naging malalaking butil na ito na tila mga maliliit na bato na bumabagsak sa aking balat. Malamig. Napakalamig ng hanging humahampas sa aking manipis na suot. Bawat hakbang ko palayo sa bahay na itinuring kong mundo ay tila paghila sa aking kaluluwa palabas ng aking katawan. Sa labas ng gate, nakita ko ang mga anino ng aming mga kapitbahay. Nakita ko si Aling Marites at ang iba pang mga kababaihan sa subdivision. Nagtatago sa likod ng kanilang mga kurtina. Ang iba naman ay tahasang nakatingin mula sa kanilang mga balkonahe. Ang kanilang mga bulong ay tila mga huni ng kuliglig na humahalo sa ingay ng ulan. Alam ko ang iniisip nila. Ang kawawang si Elena, ang asawang walang alam gawin, kundi magsilbi, ngayon ay itinatapon na parang basahan. Ramdam ko ang init ng hiya sa aking mga pisngi, mas matindi pa sa lamig ng ulan. Ate Elena, Diyos mio, Ate Elena. Isang pamilyar na boses ang bumasag sa aking pagtulala. Si Nanay Rosa, ang aming matandang katulong na itinuring ko ng tunay na ina. Patakbo siyang lumapit sa akin, bit-bit ang isang butas-butas na payong. Ang kanyang muka ay basang-basa.
Hindi lang ng ulan kundi ng sarili niyang mga luha. Niyakap niya ako ng mahigpit at sa bisig niya, doon ko naramdaman ang unang hagulhol na kanina ko pa pinipigilan. Nay Rosa, wala na. Wala na ang lahat. Bulong ko sa gitna ng aking pag-iyak. Ang kanyang haplos sa aking likod ay ang tanging nagbibigay sa akin ng init sa gitna ng bagyong ito. Tahan na, anak. Huwag kang mag-alala. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Halika na. Umalis na tayo rito bago ka pa magkasakit, sabi ni Nanay Rosa habang pilit akong hinihila palayo sa harap ng gate ni Javier. Bago kami tuluyang lumayo, lumingon ako sa huling pagkakataon. Sa bintana ng aming silid, nakita ko ang anino ni na Javier at Sofia na nagtatawanan. Tila ipinagdiriwang ang aking pag-alis. Ang bahay na binuo ko sa loob ng 15 taon, ang mga kurtinang ako ang nagtahi. Ang hardin na ako ang nag-alaga. Lahat ng iyon ay naging banyaga na sa akin sa loob lamang ng isang gabi. Ngunit habang naglalakad kami sa gitna ng baha, naramdaman ko ang bigat ng isang maliit na bagay sa loob ng bulsa ng aking apron na hindi ko pa nahuhubad. Isang gintong susi. Ang susing ibinigay sa akin ni Nanay Rosa kanina nang dumaan ako sa kusina. Ang susing matagal nang nakatago sa ilalim ng isang lumang florera. Huminto ako sa tapat ng isang malaking gate na gawa sa mabigat na bakal. Ito ang mansyon sa tapat mismo ng bahay ni Javier. Ang mansyon na laging sarado, laging tahimik, at laging pinagmumulan ng usap-usapan sa subdivision dahil sa misteryong bumabalot dito. Ang mansyon na tinitingala ni Javier gabi-gabi habang nangangarap siyang maging kasing yaman ng may-ari nito. Dahan-dahan kong inilabas ang gintong susi. Ang tunog ng bakal na nagtatagpo habang ipinapasok ko ang susi sa kandado ay tila isang hudyat ng paggising ng isang higanteng natutulog. Sa bawat pihit ko, naramdaman ko ang pagdaloy ng isang kakaibang lakas sa aking mga ugat. Hindi na ako ang Ellen ng basahan. Hindi na ako ang asawang pwedeng apakan. Nang dahan-dahang bumukas ang malaking gate, ang liwanag mula sa loob ng mansion ay tumama sa aking basang mukha. Tumingin ako kay Nanay Rosa, na ngayon ay nakangiti na sa gitna ng kanyang pagluha. Nay, oras na para bumalik ang tunay na reyna sa kanyang trono, sabi ko sa isang boses na hindi ko akalaing taglay ko pa. Sa likod ko, narinig ko ang pagsara ng pinto ng bahay ni Javier. Hindi niya alam, sa bawat hakbang ko papasok sa mansyon na ito, ay ang bawat sentimetro ng kanyang pagbagsak na sisimulan ko na bukas. Anong gagawin ni Javier kapag nalaman niyang ang babaeng itinapon niya sa ulan ay siya palang may-ari ng lupang kinatitirikan ng kanyang pinakamamahal na bahay? At ano ang lihim na nakatago sa loob ng mga silid ng mansyon na ito na magpapabago sa kapalaran naming lahat? Ang bawat baitang ng malaking hagdanang gawa sa purong Nara ay tila isang hakbang patungo sa isang buhay na matagal kong tinalikuran. Sa loob ng 15 taon, ang aking mga paa ay nasanay sa malamig na semento at sa maputik na daan ng aming subdivision. Ngunit ngayon, ang malambot at makapal na alpombra ang yumayakap sa bawat paghakbang ko. Sinalubong kami ng 3 iba pang tauhan na matagal nang naghihintay sa loob ng mansyon. Lahat sila ay nakayuko. Ang kanilang mga mukha ay puno ng respeto at pagkagalak na sa wakas ay nagbalik na ang kanilang tunay na amo. Isang matandang lalaki, si Mang Kanor, ang kumuha sa aking basang bag at lumang apron. Tumingin siya sa akin ng may lungkot. Tila ba hindi niya matanggap na ang anak ni Don Teodoro ay nagmukhang katulong sa kamay ng isang lalaking walang utang na loob. Ihanda ninyo ang mainit na tubig para sa paligo ni Senyorita Elena. Utos ni Nanay Rosa sa mga kasama. Ang boses niya ay naging matatag. Wala na ang bakas ng takot na ipinakita niya kanina sa harap ni Javier. Pagpasok ko sa aking silid, bumalik ang amoy ng lavender at mahal na kandila na matagal ko nang kinalimutan.
Ang bawat sulok ng kwartong ito ay puno ng karangyaan. Mga chandelier na tila mga bituing nagniningning sa kisame, mga gamit na ginto ang binto, at isang kama na sadyang inukit para sa isang reyna. Dahan-dahan kong hinubad ang aking basang damit. Ang bawat tela na nalalaglag sa sahig ay tila isang bahagi ng aking lumang pagkatao na aking itinatapon. Pagpasok ko sa banyo, sinalubong ako ng hoynoknong na bumabalot sa buong silid. Ang yakap ng mainit na tubig sa aking naninigas na katawan ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapatunaw sa yelo sa aking puso. Sa bawat pagdampi ng mabangong sabon sa aking balat, tila ba tinatanggal nito ang bawat hapdi ng mga salitang binitawan ni Javier. Lumapit ako sa malaking salamin matapos kong isuot ang isang mahabang seda na kulay asul. Tiningnan ko ang aking sarili. Sino ang babaeng ito? Ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit may apoy na nagsisimulang magninga sa kailaliman nito. Wala na ang babaeng laging nakayuko. Wala na ang babaeng tinitiis ang bawat mura at bawat pasaring. Kinuha ko ang isang mamahaling telepono sa ibabaw ng mesa. Sa loob ng maraming taon, hindi ko ito ginamit dahil ayaw kong malaman ni Papa kung gaano ako naghihirap. Ngunit ngayon, wala na akong dahilan para magtago. Isang ring pa lang ay sumagot na ang kabilang linya. Elena? Ang boses ni Don Teodoro ay nanginginig sa kagalakan, ngunit may kasamang matinding galit nang marinig ang aking munting hikbi. Anak, sabihin mo lang, isang salita mo lang, at dudurugin ko ang lalaking iyan sa loob ng isang araw. May papa? Bulong ko, habang pinagmamasdan ng aking mga daliri na ngayon ay wala ng wedding ring. Huwag muna. Gusto kong makita kung paano siya dahan-dahang babagsak mula sa rurok na ako mismo ang naglagay sa kanya. Gusto kong maramdaman niya ang bawat patak ng ulan na tiniis ko. Pagkatapos ng aming usapan, lumapit ako sa bintana ng aking silid. Dahan-dahan kong hinawi ang makapal na kurtina. Mula rito sa itaas, kitang-kita ko ang bahay ni Javier sa tapat. Nakita ko ang mga ilaw na nakabukas sa kanilang sala. Nakita ko ang anino ni Javier na tila ba may hinahanap sa labas. Marahil ay nagtataka siya kung bakit biglang nagliwanag ang mansyon na matagal nang madilim. Marahil ay kinakabahan siya sa bagong kapitbahay na hindi niya alam ay siya ring babaeng kinalimutan niya sa gitna ng unos. Pinagmasdan ko si Javier mula sa dilim ng aking silid. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka habang nakatitig sa aking bintana. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Hindi mo na kailangang maghanap ng malayong kaaway, Javier. Narito lang ako. Pinapanood ang bawat paghinga mo habang dahan-dahang hinahanda ang lubid na mismong magsasakal sa iyong ambisyon. Bakit ba pinili ni Elena na manirahan sa tapat mismo ng kanyang dating asawa? Ito ba ay para lamang sa paghihiganti? O mayroon pa siyang ibang layunin na hindi pa isinisiwalat? Tila isang lumang pelikula na paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan ang mga alaala ng nakaraan. Naaalala ko pa, ang gabi 10 taon na ang nakalilipas, noong halos palayasin na si Javier sa kanyang maliit na opisina dahil hindi siya makabayad ng renta. Sa gabing iyon, lihim kong ibinenta ang tanging pamana ng aking ina, isang kwintas na gawa sa mga diamanteng tila mga luhang nagmula sa langit. Sinabi ko sa kanya na nakakuha siya ng loan mula sa isang estranghero. Ang perang yon ang naging binhi ng kumpanyang tinatamasa niya ngayon. Ngunit tila ang amoy ng tagumpay ay naging lason sa kanyang alaala. Nakatayo ako ngayon sa tapat ng aking malapad na lamesa sa loob ng library ng mansyon. Sa harap ko ay nagkalat ang mga dokumentong nagpapatunay ng bawat sentimong ipinuhunan ko sa kanyang kumpanya sa ilalim ng pangalang Teodoro Investments. Ang bawat pirma ko sa mga papel na ito ay tila mga bakas ng aking pagmamahal na ngayon ay naging mga sandata na ng aking paghihiganti. Mula sa aking bintana,
Pinagmasdan ko ang bahay sa tapat. Nakabukas ang ilaw sa opisina ni Javier. Nakita ko siyang pabalik-balik na naglalakad. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang ulo. Alam kong sa mga sandaling ito, tinatawagan na siya ng kanyang bangko. Alam kong nararamdaman na niya ang unti-unting paghinto ng daloy ng pera na bumubuhay sa kanyang mga luho. Javier, kailangan ko ng bagong kotse. Nakakahiya namang makita ako ng mga kaibigan ko na gamit pa rin ang lumang sasakyan ni Elena. Narinig kong sigaw ni Sofia mula sa kabilang bahay. Ang kanyang boses ay sapat na malakas para tumawid sa kalsada at umabot sa aking pandinig. Nakita ko si Javier na marahas na hinawi ang kanyang mga gamit sa lamesa. Walang tunog na nakalabas. Ngunit ang pagbagsak ng mga libro at pluma sa sahig ay sapat na para ipakita ang kanyang namumuong desperasyon. Hindi mo ba maintindihan, Sofia? May problema sa bangko. Ang anonymous investor natin, bigla silang huminto sa pagpapadala ng pondo. Ang boses ni Javier ay puno ng takot at pagkalito. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi habang dahan-dahan kong inililigpit ang mga records ng kanyang kumpanya. Bawat pahina na aking hinahawakan ay paalala ng aking pagiging hangal. 15 taon kong ibinigay ang aking talino at yaman para lang ituring na basura sa huli. Kinuha ko ang isang lumang litrato naming dalawa na nakatago sa loob ng isang folder. Kuha ito noong bago pa lang kaming kasal. Masaya, puno ng pag-asa, at tila walang makakasira. Ngunit habang tinitingnan ko ang kanyang mga mata sa larawan, wala na akong maramdamang kahit anong init. Sa isang mabilis na pagkilos, dahan-dahan kong pinunit ang litrato sa gitna. Ang tunog ng papel na nahahati ay tila ang huling hibla ng aking pasensya na tuluyan nang naputol. Tapos na ang panahon ng pagtatago, Javier. Bulong ko sa hangin habang pinapanood ang 2 piraso ng papel na dahan-dahang nahuhulog sa basurahan. Dinampot ko ang aking telepono at tinawagan ang isang numero na matagal ko nang hindi nakokontak. Attorney Santos, ituloy mo na ang plano. I-freeze ang lahat ng assets na nasa ilalim ng pangalan ko na ginagamit ng Mercado Holdings. Huwag kang mag-iiwan kahit isang butil ng bigas para sa kanila. Sino kaya ang lalaking laging kausap ni Elena sa gabi na tila alam ang bawat sikreto ng kumpanya ni Javier? At paano tatanggapin ni Javier ang katotohanang ang babaeng itinapon niya ay ang mismong kamay na nagpapakain sa kanya sa loob ng maraming taon? Nararamdaman ko ang lamig ng gabi, ngunit sa loob ng aking dibdib may isang apoy na nagniningas, isang apoy na hindi titigil hanggat hindi nagiging abo ang lahat ng kasinungalingan ni Javier. Sa bawat segundong lumilipas, ang anino ng pagbagsak ay dahan-dahang lumalapit sa kanyang pintuan. Isang sulat ang nakahanda nang ihatid bukas ng umaga. Isang sulat na magpapabago sa kanyang mundo ng habang buhay. Akala mo ba, sa pagpunta mo rito ay mababawi mo ang atensyon ni Javier? Tingnan mo ang sarili mo, Elena. Amoy luma ka na, amoy dusa. Ang boses ni Sofia ay matinis, tila isang plakang gasgas na pilit humihiwa sa katahimikan ng malaking hall ng Subdivision Clubhouse. Ngayong gabi ang taunang fiesta ng aming komunidad. Ang paligid ay puno ng mga makukulay na banderitas. Ang amoy ng inihaw na lechon ay humahalo sa halimuyak ng mga mamahaling pabango ng mga panauhin. Nakatayo ako sa gitna ng maraming tao. Suot ang isang simpleng puting bestido na walang kahit anong palamuti. Hindi ako nagpunta rito bilang reyna ng mansyon sa tapat, kundi bilang isang hamak na anino ng nakaraan na nais lang masaksihan ang huling gabi ng kaligayahan ng mga taong umapi sa akin. Sofia, huwag mo nang sayangin ang laway mo sa kanya, sabat ni Javier habang dahan-dahang lumalapit sa amin. Suot niya ang isang mamahaling tuxedo na binili pa namin sa Europe noong nakaraang taon, gamit ang perang pinaghirapan ko. Inakbayan niya si Sofia sa harap ng lahat, isang lantaran, at walang kahiya-hiyang pagpapakita
ng kanilang pagtataksil. Umalis ka na rito, Elena. Nakakadiri ang presensya mo sa marangal na pagtitipong ito. Hindi bagay ang isang basahan sa gitna ng mga nagniningning na hiyaya. Bago pa ako makasagot, itinaas ni Sofia ang kanyang baso na puno ng madilim na pulang wine. Sa isang iglap, naramdaman ko ang malamig at malagkit na likido na dumadaloy mula sa aking balikat pababa sa aking dibdib. Ang maputing tela ng aking damit ay dahan-dahang nilalamon ng pulang mantsa. Tila isang sugat na biglang bumuka sa harap ng maraming saksi. Walang tunog ng pagkabagsak ng baso, ngunit ang bawat patak ng alak na tumatama sa sahig ay tila isang malakas na sampal sa aking pagkatao. Narinig ko ang mahihinang tawanan ng mga tao sa paligid. Mga taong dati ay nakangiti sa akin kapag alam nilang ako ang asawa ng matagumpay na si Javier Mercado. Ngayon, ang kanilang mga mata ay puno ng pangungutya at pag-iwas. Nanatili akong nakatayo, matuwid ang likod, habang nararamdaman ko ang panginginig ng aking mga kamao sa ilalim ng lamesa. Sa gitna ng kahihiyang ito, isang maliit na kamay ang humawak sa aking daliri. Ang batang si Buboy, ang anak ng aming dating labandera na tinulungan ko nung may sakit ang kanyang ama, ay lumapit sa akin. Dahan-dahan niyang kinuha ang aking kamay at idinampi ang kanyang noo sa likod nito. "Mano po, Tita Elena," bulong ng bata nang may buong paggalang. Sa sandaling iyon, ang lahat ng ingay at tawanan ay tila naglaho. Ang simpleng kilos na ito ng pagmamano ay isang malakas na paalala na ang tunay na dangal ay hindi nasusukat sa ningning ng suot, kundi sa kabutihang itinanim sa puso ng iba. Tumingin ako kay Javier at Sofia da amo mabdinte ka maumni pampanpesiya. Nakita ko ang panandaliang pagkahiya sa mga mata ni Javier bago niya ito muling binalot ng kayabangan. Sa kabilang dako, napansin ko ang presidente ng Homeowners Association na si Don Manuel. Nakatitig siya sa akin, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kanyang baso. Alam ko ang iniisip niya. Siya lang ang nakakaalam kung sino ang tunay na nakapirma sa titulo ng mansyon na tinitingala ng lahat ngayong gabi. Tandaan niyo ang araw na ito, bulong ko sa aking sarili habang dahan-dahan akong tumatalikod. Dahil ang wine na ibinuhos niyo sa akin ngayon ay magsisilbing alak ng pagdiriwang sa inyong huling pagbagsak. Bakit tila kinakabahan ang presidente ng subdivision nang magtagpo ang aming mga mata? Mayroon ba siyang kinalaman sa mga transaksyong ginagawa ni Javier sa likod ng aking likuran? Habang naglalakad ako palabas ng clubhouse, bit-bit ang pulang mantsa sa aking dibdib. Naramdaman ko ang hangin ng gabi na tila humahalik sa aking pisngi. Ang kahihiyang ito ay ang huling pako sa krus na aking pinapasan. Mula sa sandaling ito, wala ng Elena na magtitimpi. Wala ng Elena na magmamakaawa. Ang bawat hakbang ko pabalik sa mansyon ay isang pangako ng paniningil. Isang bukas na lihim na malapit nang sumabog sa mukha ng mga taong naniniwalang sila ang hari at reyna ng komunidad na ito. Hindi ko akalaing ang mga pangarap na itinayo natin sa loob ng 15 taon ay kasing rupok lang pala ng bahay na gawa sa baraha, Javier. Nakatayo ako sa balkonahe ng aking silid, pinagmamasdan ang kaguluhan sa kabilang panig ng kalsada. Ang bahay ni Javier, na dati ay puno ng yabang at ningning, ngayon ay tila isang napabayaang kandila na unti-unti nang nauupos. Mula rito, rinig ko ang malakas na sigawan ni na Javier at Sofia. Ang pag-ibig na ipinagmalaki nilang mas matatag pa sa aming pagsasama ay dahan-dahan nang nilalamon ng realidad ng kahirapan. Ano ba, Javier? Bakit pati itong credit card ko ay declined na rin? Nakakahiya sa mga kaibigan ko. Ang boses ni Sofia ay tila isang matalim na lagari na pumuputol sa huling pasensya ni Javier. Nakita ko si Javier na lumabas sa kanilang pintuan, gusot ang barong, at tila hindi nakatulog ng ilang gabi. Ang kanyang mga mata ay malalim ang itim, puno ng desperasyon. Ang kumpanyang itinayo ko para sa kanya ay mabilis na bumubulusok pababa.
Ang mga supplier ay isa-isang tumatalikod at ang mga bangko ay tila mga buwayang naghihintay na lamang ng tamang sandali para lamunin ang kanyang mga natitirang ari-arian. Sa kanyang huling pagtatangka na isalba ang kanyang dangal, nakita ko siyang naglakad patawid ng kalsada. Dire-diretso siyang pumunta sa malaking bakal na gate ng aking mansyon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang malamig na rehas. "Tao po, maari ko bang makausap ang may-ari ng mansyon na ito?" Sigaw ni Javier. Ang kanyang boses ay wala na ang dating awtoridad. Ngayon, ito ay puno ng pagsusumamo ng isang taong nalulunod. Dahan-dahang bumukas ang maliit na pinto sa gilid ng gate. Lumabas si Nanay Rosa. Suot ang kanyang malinis at plansadong uniforme bilang punong tagapamahala ng aking tahanan. Tumingin siya kay Javier ng may halong pait at pag-alipusta, ang parehong tingin na ibinigay ni Javier sa akin noong gabing pinalayas niya ako. "Hindi ka pwedeng pumasok dito? Ginitong merkado." Malamig na sabi ni Nanay Rosa. Ang kanyang boses ay tila yelong dumampi sa balat ni Javier. Ang aking amo ay abala at walang panahon para sa mga taong katulad mo. Nagmamakaawa ako, Rosa. Alam kong kakilala mo ang may-ari rito. Sabihin mo sa kanya, kailangan ko lang ng kaunting puhunan. Isang pagkakataon lang. Pakiusap ni Javier. Halos lumuhod na siya sa harap ng matanda. Habang nakamasid ako mula sa itaas, napansin kong napako ang tingin ni Javier sa isang bagay sa gilid ng pintuan. Isang pares ng sapatos na kulay pilak ang nakapatong sa isang marmol na patungan. Ang sapatos na yon ay kamukhang-kamukha ng sapatos na ibinigay niya sa akin noong aming ika-5 anibersaryo. Ang tanging regalo na itinago ko dahil akala ko ay simbolo yon ng kanyang katapatan. Nakita ko ang pagkunot ng kanyang noo. Isang mabilis na pagduda ang gumuhit sa kanyang mukha. Tumingala siya patungo sa aking balkonahe, ngunit mabilis akong umatras sa dilim ng kurtina. Ang kanyang puso ay tila nakikipagkarera sa kaba, habang ang isang nakakatakot na katotohanan ay nagsisimulang kumatok sa kanyang isipan. Sino nga ba ang mahiwagang kapitbahay na ito na tila alam ang bawat butas ng kanyang negosyo? Bakit tila pamilyar ang lahat ng amoy at anino sa loob ng mansyon na tinitingala niya? Eksaktong sa sandaling iyon, isang itim at makintab na luxury car ang dahan-dahang pumasok sa driveway. Ang tunog ng mga gulong sa graba ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng kanyang pagtataka. Tumigil ang sasakyan sa harap mismo ni Javier. Bumukas ang pinto. Isang binti na balot ng mamahaling seda ang unang lumabas. Kasunod ang isang anyo na puno ng kapangyarihan at liwanag. Naniga si Javier sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang panga ay dahan-dahang nalaglag habang ang kanyang mga mata ay halos lumuwa sa gulat. Ang babaeng bumaba mula sa sasakyan, ang babaeng may-ari ng mansyon na nais niya na hinga ng tulong, ay walang iba kundi ang babaeng itinapon niya sa ulan 6 na buwan na ang nakalilipas. Elena? Ang tanging salitang lumabas sa kanyang tuyot na labi. Isang bulong na puno ng hindi makapaniwalang sakit. Hindi maaari. Ikaw ang may-ari ng lahat ng ito. Ang tinig ni Javier ay tila isang hungkag na alingaw-ngaw sa gitna ng tanghaling tapat. Nakatayo siya sa kalsada, ang kanyang mga kamay ay nakalaylay sa gilid, habang pinagmamasdan ang mga lalaking nakauniporme na pabalik-balik sa loob ng kanyang bahay. Dumating ang mga sheriff na may dalang kautusan mula sa hukuman. Bawat gamit na aming pinagsaluhan, ang malambot na sofa, ang malaking telebisyon, maging ang mga dekorasyong ako ang pumili, ay isa-isang inilalabas at isinasakay sa malalaking truck ng hakutan. Sa loob ng bakuran, narinig ko ang matitinis na sigaw ni Sofia. Sinusubukan niyang itago ang kanyang mga mamahaling bag at alahas sa loob ng kanyang jacket.
Ngunit walang awa itong kinukuha ng mga opisyal. Bitawan mo yan. Akin ito. Javier, gawin mo ang paraan. Bakit mo hinahayaang gawin nila ito sa atin? Dahan-dahan akong naglakad patawid ng kalsada. Ang bawat hakbang ko sa mainit na aspalto ay tila isang martsa ng tagumpay. Suot ko ang isang kulay gintong bestido na humahalik sa hangin at sa aking mga mata ay wala nang bakas ng luha, kundi ang talim ng isang babaeng nagising mula sa mahabang panaginip. Tumigil ako sa harap ni Javier. Ang kanyang mukha ay putlang-putla. Ang kanyang mga labi ay nanginginig habang nakatingin sa akin. Elena, anong ibig sabihin nito? Bakit mo ginagawa ito? Hindi ko ito ginagawa sa iyo, Javier. Ang aking boses ay kalmado, tila isang banayad na agos ng tubig na dahan-dahang tumitibag sa bato. Ikaw ang gumawa nito sa sarili mo. Nang itapon mo ako sa ulan 6 na buwan na ang nakalilipas, akala mo ay tinapos mo na ang kwento ko. Ngunit ang totoo, tinapos mo lang ang iyong karapatan sa lahat ng yaman na tinatamasa mo ngayon. Inilabas ko ang isang makapal na folder mula sa aking dalang bag. Binili ko na ang lahat ng utang mo sa bangko, Javier. Ang bahay na ito, ang kumpanya mo, maging ang kotseng ipinagmamalaki mo. Lahat ng yan ay nakapangalan na sa akin. Sa madaling salita, ako na ang may-ari ng buhay mo. Nanlumo si Javier at napahawak sa gate na dati ay sa kanya. Sa likod niya lumabas si Sofia na gulo-gulo ang buhok at basag ang boses. Elena, napakawalang hiya mo. Gusto mo lang kaming pahirapan dahil hindi ka na mahal ni Javier. Tiningnan ko si Sofia ng may matinding awa. Hindi, Sofia. Hindi ito tungkol sa pag-ibig. Tungkol ito sa katarungan. Ang lahat ng karangyaan na ipinapakita mo sa social media ay galing sa pawis at sakripisyo ko sa loob ng 15 taon. Ngayon, kukunin ko lang ang sa akin. Pumasok ako sa loob ng bahay sa huling pagkakataon. Nilampasan ko ang mga nagkakagulong tauhan hanggang sa makarating ako sa kusina. Sa isang sulok, nakita ko ang lumang kalan na diuling na ginamit ko noong nagsisimula pa lang kami, noong wala pa kaming pambili ng gasol at kailangan kong magtiis sa usok para lang mapagluto siya. Ito ang tanging bagay na hindi nila kinuha dahil akala nila ay basura na ito. Dahan-dahan kong hinaplos ang itim na uling sa ibabaw ng kalan. Ito ang simbolo ng aking pagkaalipin, ng aking bulag na pagsunod. Kinuha ko ang isang tela at binalot ito. Ito lang ang tanging alaala na kukunin ko sa bahay na ito. Isang paalala na hinding-hindi ko nahahayaang may magpaamo sa akin sa usok ng kanilang kasinungalingan. Umalis na kayo, sabi ko nang hindi lumilingon. May 30 minuto kayo para kunin ang mga personal ninyong gamit. Pagkatapos nyon, ang mansyon na ito ay susian ko na. Nakita ko ang pagbagsak ng mga balikat ni Javier. Napaupo siya sa damuhan. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Wala na ang mapagmataas na negosyante. Ang natira na lang ay isang lalaking nawalan ng lahat dahil sa sariling kayabangan. Habang naglalakad ako pabalik sa aking mansyon sa tapat, naramdaman ko ang kakaibang gaan sa aking dibdib. Ang tunog ng pagsara ng mabigat na pinto ng truck ay tila ang huling tuldok sa kabanata ng aking pagdurusa. Ngunit sa gitna ng aking kasiyahan, isang katanungan ang pumasok sa aking isipan. Paano ko ipapaliwanag ang lahat ng ito sa aming mga anak na nasa abroad? Matatanggap ba nila ang ginawa ko sa kanilang ama? O ako naman ang magmumulang masama sa kanilang mga mata? Isang tunog ng mabilis na pagpihitit ng susi sa kandado ng pinto ang nagpabalik sa akin sa realidad. Sa wakas, ang bahay na ito ay akin na uli, hindi bilang asawa ni Javier, kundi bilang Elena Teodoro. Hindi nagtagal at ang katahimikan ng aming subdivision ay nabulabog ng sunod-sunod na pagdating ng mga itim na sasakyang tila mga dambuhalang anino sa ilalim ng sikat ng araw.
Ang bawat gulong na dumadaan sa graba ay lumilikha ng isang marangal na tunog, isang babala na ang isang makapangyarihang tao ay parating. Mula sa bintana ng aking opisina, nakita ko si Javier na nakatayo pa rin sa gilid ng kalsada, kasama ang kanyang mga huling gamit na nakasilid sa mga plastik na bag. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka habang pinagmamasdan ang convoy na huminto sa tapat ng aming mansyon. Bumukas ang pinto ng pinakamarangyang sasakyan sa gitna. Isang matandang lalaki ang lumabas. Suot ang isang puting barong na may masalimuot na burda. Ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang buhok ay kasing puti ng pilak. At ang kanyang mga mata ay tila nakakakita sa kaibuturan ng kaluluwa ng sinumang tumingin sa kanya. Si Don Teodoro, ang aking ama, ang taong tinakbuhan ko, 15 taon, na ang nakalilipas para sa isang lalaking akala ko ay higit pa sa yaman. Dahan-dahan akong lumabas ng mansyon para salubungin siya. Sa likod ko, narinig ko ang mabilis na pagdating ng mga tauhan mula sa media. Ang mga flash ng kanilang mga kamera ay tila mga kidlat na tumatama sa paligid. Bawat isa ay kumukuha ng bawat segundo ng aking muling pagkabuhay. Elena, anak ko. Ang boses ni Papa ay malalim at puno ng awtoridad. Ngunit may panginginig ng pagmamahal na siya lang at ako ang nakakaintindi. Lumapit siya sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Sa kanyang mga bisig, naramdaman ko ang kaligtasan na matagal kong ipinagkait sa aking sarili. Welcome back, my princess. Tapos na ang panahon ng iyong pagtatago. Humarap si Papa sa mga reporter na nagkakagulo sa labas ng gate. Nais kong ipakilala sa inyong lahat ang nag-iisang tagapagmana ng Teodoro Group of Companies, si Elena Teodoro Mercado. O mas tamang sabihin, si Elena Teodoro na lamang simula sa araw na ito. Siya ang mamumuno sa lahat ng aming operasyon dito sa bansa. Nakita ko ang mukha ni Javier mula sa malayo. Ang kanyang panga ay tila nanigas, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot at panghihinayang. Ang kumpanyang pinangarap niyang makasama sa isang partnership, ang Teodoro Group, ay pag-aari pala ng babaeng ginawa niyang katulong sa loob ng 15 taon. Sa gitna ng kumpol ng mga tao, biglang sumingit si Sofia. Inayos niya ang kanyang gulugulong buhok at pinunasan ang kanyang mga luha. Pilit na ibinabalik ang kanyang mapang-akit na anyo. Lumapit siya kay Don Teodoro nang may malanding ngiti. Tila ba iniisip niyang magagawa rin niya sa aking ama ang ginawa niya kay Javier. Don Teodoro, baka po maaari tayong mag-usap. Biktima lang din po ako rito ni Javier. Hindi ko po alam na. Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, itinaas ni Papa ang kanyang kamay. Hindi ko kinakausap ang mga taong walang halaga sa aking paningin. Malamig na sabi ni Papa nang hindi man lang siya tinitingnan. Ang kagandahan ay nawawala. Ngunit ang bulok na karakter ay nananatili hanggang sa hukay. Umalis ka sa harapan ko bago ko pa ipatawag ang mga pulis dahil sa pangingialam sa aking ari-arian. Napahiya si Sofia sa harap ng maraming kamera. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng kanyang damit. Habang mabilis siyang tumalikod at tumakbo palayo, iniwan si Javier na nag-iisa sa gitna ng kalsada. Lumapit ako kay Javier sa huling pagkakataon bago kami pumasok sa mansyon. Inabot ko sa kanya ang isang asul na folder. Isang regalo mula sa akin, Javier. Isang listahan ng lahat ng perang ninakaw mo mula sa kumpanya sa pamamagitan ng mga peking invoice na akala mo ay hindi ko mapapansin. Ang katarungan ay hindi lang sa pagkuha ng bahay, kundi sa pagbabayad sa bawat kasalanang ginawa mo. Nabitawan ni Javier ang plastik na bag na hawak niya. Ang mga damit niyang luma ay nagkalat sa kalsada, tila mga basahang wala ng pakinabang. Tumingala siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luhang hindi na makakaantig sa aking puso. Elena, patawarin mo ako. Bulong niya, ngunit tinalikuran ko na siya. Habang naglalakad ako papasok sa gate kasama ang aking ama,
Naramdaman ko ang init ng mga flash ng kamera sa aking likuran. Ang bawat liwanag ay tila isang bagong pahina na isinusulat para sa akin. Ano kaya ang magiging hakbang ni Elena para sa mga dating kaibigan na tumalikod sa kanya noong siya ay mahirap pa? At hanggang saan ang kayang gawin ni Javier para lang makuha muli ang pabor ng babaeng minsan niyang minahal at sinira? Ang amoy ng tagumpay ay matamis, ngunit alam kong ang laban ay hindi pa tapos. Ito pa lamang ang simula ng aking tunay na pag-akyat. Wala ka palang silbi, Javier. Akala ko ba ay ikaw ang hari ng kumpanyang yon? Pinagpalit ko ang lahat para sa isang lalaking pulubi na pala. Ang matinis na boses ni Sofia ay tila humihiwa sa katahimikan ng kalsada, abot hanggang sa aking kinatatayuan sa balkonahe. Habang pinagmamasdan ko silang dalawa mula sa itaas, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi galit, kundi isang malalim na pagkamangha. Kung paano dahan-dahang naglalagas ang mga maskara ng mga taong akala mo ay tapat sa isa't isa. Nakatayo si Javier sa gitna ng initan. Ang kanyang mukha ay puno ng hapis habang pilit niyang hinahawakan ang braso ni Sofia. Sofia, siya ka ba po? Sandali lang. Magagawan natin ito ng paraan. May mga kaibigan pa ako. May mga koneksyon pa ako. Huwag mo akong iwan sa ganitong kalagayan. Ngunit marahas siyang itinulak ni Sofia. Ang babaeng dati ay parang tupa. Kung maglambing kay Javier, ngayon ay tila isang asong ulol na handang manakmal. Anong koneksyon? Anong paraan? Wala ka ng bahay, wala ka ng pera, at higit sa lahat, wala ka ng silbi sa akin. Ang akala ko ay ikaw ang tiket ko sa marangyang buhay, pero isa ka lang palang hamak na anino ng asawa mo. Sa mga sandaling iyon, nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Javier. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa akin, sa babaeng nakatayo sa itaas ng mansyon na suot ang isang mamahaling silk robe, habang inihahain ni Nanay Rosa ang aking mainit na tsa. Ang bawat sentimetro ng distansya sa pagitan namin ay tila isang malawak na bangin na siya mismo ang humukay. Nay Rosa, pakisabi sa ating mga security na paalisin na ang mga taong yan sa tapat ng ating gate. Nakakasira sila ng tanawin. Ang aking boses ay kalmado, walang halong pagmamadali. Nakita ko ang pagdating ng mga guwardiya ng subdivision. Dahan-dahan nilang kinuha ang mga natitirang plastic na bag ni Javier at Sofia at inilabas sila sa gate ng komunidad. Doon, sa labas ng bakod ng karangyaan, sila ay naging mga estranghero na walang patutunguhan. Ang bawat hakbang nila palayo ay tila isang hudyat na ang katarungan ay hindi lamang sa hukuman na kukuha, kundi sa pagpapakita sa kanila ng tunay na kawalan. Pumasok ako sa loob ng aking silid. Ang bawat sulok ay puno ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak at mamahaling kandila. Umupo ako sa aking kama at dahan-dahang hinaplos ang malambot na tela. Ito ang buhay na dapat ay sa akin noon pa, kung hindi lang ako nabulag ng isang maling pangako. Senyorita Elena, tawag ni Nanay Rosa habang dahan-dahang lumalapit sa akin. May hawak siyang telepono at ang kanyang mukha ay bakas ang pag-aalinlangan. May tumatawag po mula sa City Charity Hospital. Ang ina po ni Javier, si Doña Imelda. Napatigil ako. Si Doña Imelda, ang laging nangiinsulto sa akin. Ang babaeng nagsabing hindi ako karapat-dapat sa kanyang anak dahil wala akong dalang yaman. At ang babaeng pinagsilbihan ko ng higit pa sa aking sariling ina. Anong kailangan nila? Tanong ko, habang naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Inatake raw po sa puso ng mabalitaan ang pagbagsak ng kumpanya ni Javier. Kailangan daw po ng agarang operasyon, ngunit wala pong pambayad si Javier. Tinanggihan na po sila ng mga private hospital dahil sa laki ng utang nila. Sagot ni Nanay Rosa. Isang matalim na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tunog ng ulan na nagsisimulang pumatak sa bintana ay tila isang paalala ng gabing pinalayas ako ni Javier. Sa labas ng aking bintana,
Narinig ko ang papalapit na tunog ng ambulansya na tila isang hudyat ng kamatayan o ng isang bagong pagsubok. Magagawa ko bang tiisin ang babaeng nagpahirap sa akin sa loob ng 15 taon? O ito na ang pagkakataon para ipakita ko sa kanila na ang tunay na kapangyarihan ay hindi lang sa pagpaparusa, kundi sa pagpili kung sino ang karapat-dapat na iligtas. Nararamdaman ko ang lamig ng hangin na pumapasok mula sa balkonahe, ngunit sa aking dibdib may isang bagong laban na nagsisimula. Isang laban sa pagitan ng aking pait sa nakaraan at ng aking dangal bilang isang Teodoro. Elena, parang awa mo na. Ang nanay ko, kailangan niya ng operasyon. Wala kaming malapitan. Ikaw na lang ang pag-asa namin. Ang boses ni Javier ay gumuho sa ilalim ng bigat ng desperasyon. Nakatayo siya sa labas ng aking gate, basang-basa ng pawis at dumi, malayo sa dating imahe ng isang mapagmataas na CEO. Wala na si Sofia sa tabi niya. Ang babaeng ipinalit niya sa akin ay naglaho na kasabay ng kanyang yaman. Ngayon, sa harap ng aking mansyon, nakaluhod ang lalaking minsan kong itinuring na mundo, nagsusumamo para sa buhay ng babaeng walang ibang ginawa, kundi maliitin ako. Dahan-dahan akong lumapit sa gate, hawak ang isang mainit na tasa ng tsa. Ang init ng porselana sa aking palad ay tila isang malakas na paalala ng aking kasalukuyang katayuan. Ligtas, mainit, at makapangyarihan. Tiningnan ko si Javier mula sa likod ng mga rehas. Ang kanyang mga mata ay namumula sa puyat at iyak. Nasaan si Sofia, Javier? Nasaan ang mga hiyas na kinuha niyo sa akin? Bakit hindi mo gamitin ang mga yon para iligtas ang nanay mo? Ang aking boses ay kalmado, tila isang malalim na lawa na walang kahit anong alon. Iniwan niya ako, Elena. Kinuha niya ang lahat ng kaya niyang bitbitin at naglaho na siya. Patawarin mo ako. Naging bulag ako. Hikbi ni Javier. Ang kanyang noo ay dumidikit na sa semento ng kalsada. Huminga ako ng malalim. Naalala ko ang bawat hapon na pinagsilbihan ko si Doña Imelda. Naalala ko noong sinabihan niya akong isang hamak na katulong na walang dote, kaya dapat lang na magtrabaho ako ng doble. Naalala ko ang bawat panlalait niya sa aking pamilya habang ako ay tahimik na nagmamasahe sa kanyang mga paa. Ang bawat hapdi ng kanyang mga salita ay tila mga pilat na hindi kailanman naghilom sa aking puso. Tiningnan ko ang aking mga daliri. Ang mga vetchaisan mula sa 15 taong paglilingkod sa kanila ay dahan-dahan nang naglalaho dahil sa mga mamahaling cream at pahinga. Ngunit ang alaala ng pagod ay naroon pa rin. Hindi ako magbibigay ng kahit isang sentimo sa iyong mga kamay, Javier. Sabi ko ng may pinal na tono. Nakita ko ang takot na gumuhit sa kanyang mukha. Tila ba ito na ang huling hatol ng kamatayan para sa kanyang ina? Pero pagpapatuloy ko, tinawagan ko na ang Teodoro Charity Hospital. Inutusan ko silang tanggapin ang iyong ina sa ilalim ng aking foundation. Ang lahat ng gastos sa operasyon at pagpapagaling niya ay babayaran ng aking kumpanya. Ngunit huwag mong isipin na ginagawa ko ito dahil mahal pa kita o dahil may utang na loob ako sa inyo. Tumingala si Javier. Ang pag-asa ay dahan-dahang bumabalik sa kanyang mga mata. Ngunit pinutol ko agad ito. Ginagawa ko ito dahil tao ako, Javier, at dahil gusto kong makita ninyo hanggang sa huling hininga nyo na ang babaeng itinapon nyo sa ulan ay siya ring kaisa-isang kamay na nagligtas sa inyo mula sa hukay. Gusto kong gabi-gabi ay maalala nyo ang bawat insultong ibinato nyo sa akin habang tinatamasan nyo ang libreng gamot na galing sa aking bulsa. Tumalikod ako at dahan-dahang naglakad pabalik sa loob ng mansyon. Narinig ko ang muling paghikbi ni Javier, ngunit sa pagkakataong ito ay hikbi ng matinding kahihiyan. Ang tunog ng pagsara ng mabigat na pinto ng mansyon ay tila ang huling tabing na bumagsak sa aming nakaraan. Sa loob, sinalubong ako ni Nanay Rosa na may dalang malambot na tuwalya.
Tama ang ginawa mo, anak. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang makitang mamatay ang kaaway, kundi ang makita silang nabubuhay sa ilalim ng iyong anino. Naupo ako sa aking paboritong silya at pinanood ang unti-unting pagdilim ng langit. Ang bagyo sa labas ay humupa na, ngunit sa aking dibdib, isang bagong uri ng katahimikan ang namamayani. Tapos na tayo, Javier. Mamatay ka man sa hirap o mabuhay ka man sa awa ko, hindi ko na kailanman dumidumihan ang aking kamay para sa iyo. Ngunit habang tinitingnan ko ang aking mga anak na masayang naglalaro sa hardin, isang mensahe ang dumating sa aking telepono. Isang hindi kilalang numero na may kalakip na larawan ni Sofia sa isang tagong lugar. Sino ang nagpapadala nito sa akin at ano ang balak nilang gawin sa babaeng sumira sa aking pamilya? Lumipas ang mga buwan na tila mga talulot ng rosas na dahan-dahang bumubuka sa ilalim ng sikat ng araw. Ang bawat umaga sa loob ng aking mansyon ay hindi na nagsisimula sa kaba kung mapagkakasyahan ko ba ang natitirang barya para sa agahan, kundi sa halimuyak ng sariwang jasmine at ang banayad na tunog ng mga ibon sa labas ng aking bintana. Nakatayo ako sa harap ng salamin sa aking malawak na walk-in closet. Suot ang isang itim na silk power suit na tila humahalik sa aking balat. Wala na ang mga matang laging may bahid ng takot at puyat. Ang nakikita ko na ngayon ay isang babaeng may paninindigan, may ningning at may kapayapaan. Ang Elena Foundation ay naging kanlungan ng maraming kababaihang dumanas ng pang-aabuso. At bawat kwentong naririnig ko mula sa kanila ay tila isang piraso ng aking sariling pagkatao na unti-unting nabubuong muli. Mommy, are you ready? Baka malate tayo sa opening ng bago mong gallery. Ang masayang tinig ni Sofia, ang aking panganay, ay nagpabalik sa akin sa realidad. Lumapit siya sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Kasunod niya si Marco na ngayon ay tila isang matikas na ginoo na sa kanyang suot na Amerikana. Ang pagbabalik nila mula sa Amerika ang naging pinakamabisang gamot sa lahat ng aking mga sugat. Sa bawat tawa nila sa hapagkainan, sa bawat kwento nila tungkol sa kanilang pag-aaral, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Hindi ito tungkol sa dami ng pera sa bangko, kundi sa kakayahang protektahan ang mga taong pinakamahalaga sa akin. Mom, you look stunning. Sabi ko naman sa'yo, you deserve all the happiness in the world. Bulong ni Marco habang inaalalayan akong lumabas ng silid. Habang nulan kami ng aming sasakyan patungo sa charity event, nadaanan namin ang isang ginagawang gusali sa kanto ng subdivision. Isang pamilyar na anino ang kumuha ng aking atensyon. Isang lalaking nakasuot ng maruming t-shirt, may bitbit na mabigat na semento, at ang balat ay sunog na sa ilalim ng tirik na araw. Si Javier. Dahan-dahan kong ibinaba ang bintana ng sasakyan, hindi para tawagin siya, kundi para maramdaman ang hangin ng nakaraan na wala na ngayong kapangyarihan sa akin. Nakita ko siyang tumigil sandali para punasan ang pawis sa kanyang noo gamit ang isang basahang madumi. Ang kanyang mga balikat ay nakakuba, tila pasan niya ang buong mundo sa bawat hakbang niya. Nang mag-angat siya ng tingin at makita ang aming sasakyan, nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pait at panghihinayang, ngunit bago pa man siya makakilos, dahan-dahan ko nang itinaas ang bintana. Wala akong naramdamang galit. Wala ring saya sa kanyang paghihirap. Ang naramdaman ko lang ay isang malalim na katahimikan. Hindi na ako ang kailangang umiwas ng tingin. Hindi na ako ang kailangang manginig sa kanyang harapan. Pagdating namin sa venue, sinalubong ako ng palakpakan ng mga tao. Ang bawat haplos ko sa mga bagong itinalagang tauhan, ang bawat ngiti ko sa mga donor ay puno ng katotohanan. Sa dulo ng hall, nakita ko ang isang malaking flower arrangement na gawa sa mga puting liryo. Walang nakalagay na pangalan, kundi isang maliit na card na may nakasulat na, "Para sa reynang marunong lumipad, kahit bali na ang pakpak."
Isang misteryosong nangiti ang gumuhit sa aking mga labi. Alam ko kung kanino galing iyon. Isang kaibigang tahimik na nagmamasid sa aking bawat hakbang patungo sa pagbangon. Nanay Rosa, pakihanda ang mga buto ng bulaklak na binili ko. Gusto kong magtanim sa hardin bukas ng umaga. Sabi ko sa aking matapat na kasama na laging nasa tabi ko. Ang bawat butil na aking itatanim ay simbolo ng aking muling pagsilang. Ang lupa na dati ay tigang at puno ng luha. Ngayon ay handa na para sa mga bagong kulay ng buhay. Sino ang misteryosong benefactor na laging nagpapadala ng mga bulaklak? At mayroon pa bang puwang sa puso ni Elena para sa isang bagong simula? O sapat na ang kanyang tagumpay at ang pagmamahal ng kanyang mga anak para punan ang bawat puwang sa kanyang kaluluwa? Ang bawat hakbang ko sa makintab na sahig ng bulwagang ito ay tila isang awit ng tagumpay na unti-unting nabubuo sa gitna ng katahimikan. Ngayong gabi, ang formal na paglulunsad ng Elena Foundation, isang pangarap na isinilang mula sa mga abo ng aking pagkawasak. Ang paligid ay puno ng mga nagniningning na chandelier. Ang amoy ng mga sariwang puting rosas ay humahalo sa bango ng mamahaling pabango ng mga panauhin. Ngunit sa likod ng lahat ng karangyaang ito, ang tanging nararamdaman ko ay ang init ng kamay ng aking mga anak na nakahawak sa aking magkabilang braso. Bago magsimula ang programa, minabuti kong dumaan sa isang madilim at malamig na lugar na malayo sa ningning ng gabing ito. Sa likod ng mga rehas ng kulungan, nakita ko si Sofia. Wala na ang kanyang mapang-akit na ganda. Ang kanyang suot ay isang kupas na unipormeng kulay dalandan. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay puno ng pait at inggit. Nahaharap siya sa patong-patong na kaso ng fraud at pagnanakaw dahil sa mga ilegal na transaksyong ginawa niya sa kumpanya ni Javier. Nandito ka ba para pagtawanan ako? Ang boses ni Sofia ay paos at puno ng puot habang nakakapit sa malamig na bakal. Tiningnan ko siya nang may malalim na awa. Hindi, Sofia. Nandito ako para pasalamatan ka. Kung hindi dahil sa kataksilan ninyo ni Javier, baka hanggang ngayon ay nakakulong pa rin ako sa isang buhay na hindi para sa akin. Salamat dahil pinalaya mo ako sa isang lalaking hindi marunong magpahalaga. Iniwan ko siyang nagsisisigaw sa dilim. Ang kanyang mga boses ay dahan-dahang naglalaho habang papalayo ako sa gusaling iyon. Ang bawat salita niya ay wala nang kapangyarihang saktan ako. Tapos na ang kabanata nila sa aking buhay. Pagbalik ko sa venue, tumayo ako sa harap ng entablado. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Isang babaeng dati ay tinawag na basahan, ngunit ngayon ay kinikilalang reyna ng kanyang sariling kapalaran. Ang pundasyong ito ay hindi lamang para sa akin. Panimula ko. Ang aking boses ay matatag at puno ng emosyon. Ito ay para sa bawat babaeng sinabihang wala silang halaga. Para sa bawat inang nagtiis sa dilim para sa kanyang mga anak. Tandaan ninyo, ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa taong katabi natin, kundi sa apoy na nagniningga sa loob ng ating sariling puso. Matapos ang programa, pumunta ako sa pinakatuktok ng gusali. Ang hangin ng gabi ay malakas na humahampas sa aking mukha. Tila ba nais nitong tangayin ang lahat ng natitirang alikabok ng nakaraan. Kinuha ko ang isang maliit na kahon mula sa aking bulsa. Sa loob nito ay ang aking wedding ring, ang huling kadena na nag-uugnay sa akin kay Javier. Pinagmasdan ko ang kinang ng ginto sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa loob ng 15 taon, ang singsing na ito ay naging simbolo ng aking pagkaalipin. Ngunit ngayon, wala na itong kahit anong halaga. Sa isang mabilis na pagkilos, inihagis ko ang singsing sa kailaliman ng gabi. Walang tunog ng pagbagsak, tila ba nilamon na ito ng dilim at ng nakaraan. Naramdaman ko ang isang kakaibang gaan sa aking dibdib. Ang bawat hapdi, bawat luha, at bawat gabing hindi ko pagtulog ay dahan-dahang naghilom. Nakatayo ako rito, hindi bilang asawa ni Javier,
kundi bilang si Elena Teodoro, isang babaeng muling isinilang mula sa unos. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi habang pinagmamasdan ko ang malawak na syudad sa aking paanan. Ang bukas ay hindi na isang nakakatakot na kawalan, kundi isang puting papel na handa ko ng sulatan ng aking bagong kwento. Handa na ako. Handa na akong lumipad ng mas mataas pa sa anumang bagyong darating. Dahil ngayon, alam ko na ang aking tunay na halaga. Isang payapang hapon ang bumabalot sa aming hardin, kung saan ang sikat ng araw ay dahan-dahang humahalik sa mga talulot ng mga puting rosas na ako mismo ang nagtanim. Ang hangin ay may dalang halimuyak ng sariwang jasmine at ang malayo ngunit masayang ingay ng mga ibon na naglalaro sa itaas ng mga puno ng mangga. Nakaupo ako sa isang puting silya, hawak ang isang tasa ng tsaa na ang init ay dahan-dahang gumagapang sa aking mga palad, tila isang banayad na paalala na ang bawat sandali ng aking buhay ngayon ay akin ng pag-aari. Pinagmasdan ko ang aking mga anak na sina Sofia at Marco. Sila ay nagtatawanan habang tinutulungan si Nanay Rosa sa pag-ayos ng mga mesa para sa aming merienda. Ang bawat ngiti nila ay tila isang sagot sa lahat ng aking mga panalangin noong mga gabing ang tanging kasama ko ay ang dilim at ang aking sariling mga hikbi. Sa bawat kislap ng kanilang mga mata, nakikita ko ang bunga ng aking muling pagsilang. Ang pamilyang ito na binuo muli mula sa mga pira-pirasong alaala at matibay na paninindigan, ang aking tunay na kayamanan. Minsan, sumasagi pa rin sa aking isipan ang mukha ni Javier. Nabalitaan ko mula kay Mang Kanor na patuloy pa rin siya sa kanyang mabigat na trabaho sa konstruksyon. Ang kanyang ina, si Doña Imelda, ay dahan-dahan nang nakakabangon sa tulong ng aking foundation, ngunit ang bawat gamot na kanyang iniinom ay paalala ng aking tagumpay at ng kanilang pagbagsak. Hindi ko na sila kinamumuhian. Ang galit na dati ay tila isang apoy sa aking dibdib, ay dahan-dahan nang naging abo at tinangay na ng hangin. Ang tunay na paglaya ay hindi ang makitang nagdurusa ang kaaway, kundi ang marating ang punto na wala na silang anumang puwang sa iyong damdamin. Si Sofia naman ay nananatiling isang pangalang mabilis na nalilimutan sa loob ng madilim na selda. Ang kanyang buhay na dati ay puno ng peking ningning ay naging isang malamig na realidad ng pag-iisa. Doon, sa gitna ng katahimikan ng kulungan, marahil ay natututunan na rin niyang bilangin ang bawat pagkakamaling ginawa niya sa isang babaeng hindi kailanman naghangad ng masama sa kanya. Mami, tinititigan mo na naman ang malayo. Bulong ni Sofia habang inilalapag ang isang platitong may lamang sariwang prutas sa aking tabi. Is everything okay? Hinawakan ko ang kanyang kamay at ngumiti ako ng may buong katapatan. Everything is more than okay, anak. Ngayon ko lang napagtanto na ang bawat unos na dumaan sa buhay ko ay hindi para sirain ako, kundi para linisin ang daan patungo sa kung nasaan ako ngayon. Tumingin ako sa malawak na langit na dahan-dahan nang nagkakaroon ng kulay ube at ginto dahil sa papalubog na araw. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang banayad na haplos sa aking kaluluwa. Ang Elena na dating natatakot sa sarili niyang anino ay matagal nang naglaho. Ang babaeng nakatayo ngayon ay isang reyna ng kanyang sariling mundo. Hindi dahil sa korona o yaman, kundi dahil sa kapayapaang nahanap niya sa gitna ng kanyang sariling lakas. Hindi mo kailangang maging asawa ng isang hari para maging reyna. Ang kailangan mo lang ay ang pusong marunong bumangon mula sa pagkakalugmok, ang kaluluwang marunong magpatawad sa sarili, at ang paninindigang hinding-hindi nahahayaang may ibang humawak sa iyong kaligayahan. Habang pinapanood ko ang unti-unting pagpikit ng araw sa dulo ng abot-tanaw, naramdaman ko ang malamig na hangin ng gabi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako nanginginig. Dahil alam ko, sa bawat pagsara ng pinto ng kahapon, ay may isang bagong umagang laging
naghihintay na puno ng pag-asa. Dahan-dahan kong inubos ang aking tsa at tumayo ako para sumama sa tawanan ng aking mga anak. Ang bawat hakbang ko sa damuhan ay tila isang pangako. Isang pangako na ang kwentong ito ay hindi nagtatapos sa paghihiganti, kundi sa isang matamis at walang hanggang pagsisimula.